Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Josh Ivan Orpalas ng CRC Chess. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, ang ating devotion ay mula sa Judges 16 verse 23 to 25 na may pamagat na Samson is mocked by his enemies. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin sa panibagong araw at oportunidad upang mas makilala pa at maitaas ang iyong pangalan. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala at bigyan niyo kami ng gabay sa araw-araw. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, tayo naman po ay babasa sa Judges 16 verse 23 to 25. 23. Now the rulers of the Philistines assembled to offer a great sacrifice to Dagon, their god, and to celebrate, saying, Our God has delivered Samson, our enemy, into our hands. 24. When the people saw him, they praised their God, saying, Our God has delivered our enemy into our hands, the one who laid waste our land and multiplied our slain. 25. While they were in a high spirit, they shouted, Bring out Samson to entertain us. So they called Samson out of the prison, and he performed for them when they stood him among the pillars. Sa mga talatang ito, matapos mahuli si Samson, nagtipon ng mga Filisteo upang magdiwang. Pinuri nila ang Diyos-Diyosan na si Dagon dahil iniisip nilang nagbibigay ito sa kanila ng tagumpay laban kay Samson. Sa kanilang pagsasaya, pinatawag nila si Samson upang pagtawanan at ipahiya sa harap ng maraming tao. Nakakalungkot isipin na si Samson, na dating isang makapangyarihang lingkod ng Diyos, ay naging bihag at katatawanan ng kanyang mga kaaway. At ito ay dahil sa kanyang mga maling desisyon at pagsuway sa Diyos. Sa halip na manatiling tapat sa Panginoon, pinahintulutan niyang mahulog siya sa tukso. Ang mensahe na ito ay pinapaalalahanan tayo na ang kasalanan ay may kapalit. Ang bawat maling desisyon ay may kaparusahan. Kung hindi natin susundin ng Diyos, maaaring tayong mapahamak at maligaw ng lindas. Dahil ang tunay na lakas ay nagmumula sa Diyos, hindi dapat tayo magtiwala lamang sa ating sariling kakayahan, talento o karunungan. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, mas nagiging matatag tayo sa anumang pagsubok. Lagi nating tatandaan na hindi tayo sinusukuan ng Diyos kahit tayo ay magkamali. Bagamat si Samson ay pinahiya at pinagtawanan, hindi siya tuluyang iniwanan ng Panginoon. Ang Diyos ay handang magpatawad at magbigay ng panibagong pagkakataon sa mga taong nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Mga kapatid, maaaring may mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali at hinuhusgahan ng ibang tao. Ngunit huwag tayo mawalan ng pag-asa. Sa halip, kumapit tayo sa Diyos, humingi ng kapatawaran at magtiwala sa Kanyang biyaya. Sa pagtatapos, tandaan natin na ang buhay ni Samson ay isang paalala na ang pagsuway sa Diyos ay may kapalit. Ngunit ang Kanyang awa at pagmamahal ay laging handang tumanggap sa mga taong nagbabalik loob sa Kanya. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng lahat ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng na ibahagi ngayong araw. Naway maisa puso at maisa buhay ang bawat salitang aming narinig. Kami po ay buong puso na lalapit sa iyo at kami ay hindi susuway o magpapatukso upang hindi kami makaranas ng anumang paghihirap. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating magiging kaunawaan dito. Muli niyo po kaming samahan bukas at pagnilayan ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon.